So, yun na, good day sa inyo mga busero. Bali, unboxing tayo ng ito, mating na parcel. Bali, ano to, Z-Bulb. Testing natin kung ano ba talaga yung quality niya. Bali, nabili ko to worth 1,500 something peso. Bali, ang original price niya sa 1,700, nagamitan ko na siya ng voucher. Kaya yun na lang yung ano niya, yung presyo. Then, gusto natin. Bali, check natin kung suitable ba to. O maganda bang gamitin para sa mga project na airgun. Para to sa ano pala yung mga nag-DIY ng airgun na hindi makagawa ng maayos na bulb. Yun ang solusyon sa problema ninyo. Bali ito pala yung ano, shanbaw na malaki yung in-order ko. Sukatin natin yung plenum, yung size niya. So yun, ito yung laman niya. Daming o-ring. Mga libre pang o-ring. Oh. Dami. Tapos pin. May pin din sa loob. Ano. Bali black pala ito. Nakikita nyo naman na black. Ayan. Laki nga. Pero ang tanong, suitable ba siya na gamitin sa regulated? Kung maganda bang gawing regulated to. Kasi ang need natin doon yung plenum. Kapag may ano regulator na gamitin natin siya ng regulator. Ito may kasama pa siyang adapter. Need ata ito ng ano. Para ba tanggalin to? Mukhang need natin ng allen key. Wait. Yung mga busero, bali tanggal ko na. Hindi naman pala kailangan tanggalin to para matanggal siya. Drain lang pala ito ng hangin. Ayan, narinipit na sa gato. Ayan, ito yung connector na kasama niya. Pero may option naman kayo kapag bumili kayo nito, pwedeng walang connector. Side na natin ito. Bali, ito, 20mm. Sakto to dun sa mga Shanbaw na receiver. Yung nakalagay naman, Shanbaw ya. Yung sa mga, sa last video ko, yan, sakto siya sa ganang ano. Sorry nga pa, di natin natapos yung project na yun. Bali, ang gusto ko malaman dito is kung gaano kalaki yung plenum niya. So, para magawa natin yon, mapapansin niya meron ako dito weighing scale, tsaka tubig. Paano ba sukatin yon? Kasi ang pagkakaintindi ko, pag volume, syempre, cubic centimeter o cc, yung kailangan natin. Ang cc is equivalent to 1 mm ng tubig. At yung 1 mm is equivalent siya ng 1 gram. Kaya meron tayong scale dito, tsaka tubig. Bali, yan. Bali, lalagyan na natin siya ng tubig. Huwag niyang pupunuin hanggang dyan lang sa may thread niya. Kasi syempre, hindi naman nakasama yun. Tapos, sitimbangin natin para mas accurate yung makuha natin. Yan. Grams lang tayo. Tapos, salin natin. Ayan. Meron siyang 14 grams o 14 cc, 14 mm ng plenum. Yun yung pinaka-plenum niya. Para sa akin, sakto lang siya. Sakto lang siya na hangin o yung pinaka-power niya. Sakto lang na pang plinking. Pero pag yung siguro yung mga pangmalayuan na hindi na kaya na i-produce yung talagang power na kailangan natin. Lalo na kung islag yung gagamitin nyo, siguro to pang pellet o mga 177 caliber lang, 22 ganyan. Pero pag ginamitan nyo na ng islag, syempre, iba na yung ano nun, mas mabigat yun. Kaya, need nyo ng extra plenum para gamit siya ng maayos at maganda yung performance. Pero, ito, pwede mo rin naman siya gamitin unregulated. Kasi nga, meron siya nito, connector. Rekta lang sa tangke. Testing natin. Meron din pala akong tank dito, yung pinakita ko sa mga nakaraan ko pang video. Ito naman, nakalagay dito ay 0.30 liters. Ibig sabihin yan, 300cc siya, dapat to ay 300 ml yung laman na tubig. 300 grams din. Tapos, yung timbang niya ay nakalagay dito na, yung tanke lang mismo
Nakalagay ay 0.62 kilogram. Tingnan natin kung totoo. Magulang. Ayan. Yun. Tama naman yung ano niya, 628 grams siya. Ang tanong, yung laman niya. Natin ng water. Ulit, dapat hindi siya punong-puno. Kasi hindi naman siya kasali dun sa pinaka-volume nung mismong tangke natin, yung mga thread. Kaya dapat hindi siya punong-puno. Doon lang siya sa dulo ng thread kasi may nakasalpak dyan. Siyempre yung connector o kaya yung regulator natin. Nga pala mga bossera, base lang to sa pagkakaintindi ko, hindi ako expert. Kaya kung may magko-correct man dyan, correction na lang ako. Kung may masabi man ako mali. Tear lang natin. Yan. Ngayon lang siya kapuno. Di siya punong-puno. Doon lang siya sa baba ng mga thread. Testing natin. Dapat to, lalabas siya ng 300 grams. Ayun. Magpas pa. Magpas pa siya ng 13 grams. Good thing yun. Kasi hindi siya kulang. Yan. Pag unregulated nyo siya gagamitin, siyempre, yan, ganyan siya. Ayan. Halagyan na agad siya ng hangin. Ito mo siya pwede lagyan. Pero syempre, pwede rin yan sa regulator. Nga pala, pag bibili kayo ng ganito, ang available na connector niya is 18.125 lang. 18 by 1.25 yung available na connector nito sa nakita ko. Wala akong nakitang ano eh. Sa pinagbilang ko, wala akong nakitang 5 UNF, 5.8 UNF. Wala akong nakitang ganang connector. Ang kasama niya talaga is 18 by 1.25. Kaya yung regulator natin na US daw. Pero I doubt that. Ayan. Hindi siya tumapat. Hindi tumapat ng diretso. Pero okay lang yun. Natural lang yun. Yan. Yan yung itsura niya. So, bali ito, hindi ko naman ito gagamitin sa mga project ko. Bali, gagamitin ko to dahil may nagpagawa sa akin ng isang unit. Matatagalan pa kasi, masyado na matagal pag papagawa pa ako sa machine shop ng bulb housing. Kaya ito na lang yung binili ko para magawa ko na agad yung unit niya. So, yun na mga bossero. Hindi ko na-testing kung magalak ba yung bulb ito. Sa tingin ko magalak naman yan agad. Kasi nga, factory naman yung magawa niyan. So, sana na ano ko yung mga ibang kasi alam ko may mga nagtatanong, may mga nag-wonder ba kung goods ba to o magandang gamitin para sa regulated na PCP. Para sa akin yan nga, maganda naman siya, sakto lang pero hindi siya yung mga pang ano talaga, pang malayuan na ano, o mga heavy projectiles kasi nga maliit lang yung plenum niya. So yun na ulit mga bossero, thank you. See you sa next project.